Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito mga ka-farmers ay update ko lang po sa inyo no, ang ating 3 weeks kapin na talong na niraraton kung saan ay napakaganda na uli mga ka-farmers no. Yan no, kita nyo. So hanggang doon yun mga ka-farmers. Yan. So ngayon sisilipin natin to no, sa bawat linya. So ito na po sila mga ka-farmers. Okay, so kung gusto mo mga ka-farmers no, na manatiling maganda kahit sa sobrang init katulad ngayon, parang maging ano ang mga pananim natin, ipagpatuloy lang po natin ang pagdilig ng tubig kahit 3 beses isang linggo. And then yung pagdilig ng fertilizer every week. Yung pang ating mga pagmaraan, pag-spray ng mga pang white fly tulad na lang ng Oberon no. Okay, mga perfect tayon o alika. So maraming mga pang white fly mga ka-farmers. Then pag-spray ng para sa fruit borer. So ang ginagamit natin din Proclaim Opti, Exalt, Borex, nag-spray din tayo. And then sa foliar naman, ang ginagamit natin din yung Green Acres. So yung Green Acres ang may pinakamarami nating na nauubos kasi mura lang no, and then available halos lahat ng mga nutrients. So ang major elements katulad ng nitrogen, phosphorus at potassium nandun na sa Green Acres natin ginagamit, pati yung mga secondary nutrients at saka yung mga micro elements. Kaya yun po ang ating ginagamit. And then Peters no, nagamit po din tayo ng Peters, yung 2020 general at saka yung 945-15 Dusum Booster. So yun po ang ating ginagamit mga ka-farmers. So pinagpatuloy lang natin din ang pag-spray pang protection sa sakit tulad ng mga fungus or protection laban sa mga fisting insektong umatake tulad ng mga white fly, okay, root borer or yung tinatawag nating siwing ang sucking insect na mga insekto. And then ito naman po ang ating solar no. So ito po ang ating ginagamit kung halimbawa kita ay magpapadilig sa ating mga pananim. Yan. Walang panel board. So sobrang lakas po nito mga ka-farmers. So kapon nagpapadilig tayo, may sabi ng tauhan nating diling ng dilig, may 3 linya daw hindi natapos, baka mamaya no. So, may water pump tayo na naka-install na 2 mga ka-farmers. Yan. D4 no, D4 at saka D3 meron tayo din Yan. So kita natin kung gaano kalinis no. Dahil po sa magandang herbicide natin ginagamit din pang maintenance, yung Blue Star contact herbicide. So dini banda mga ka-farmer, 1, 2, 3 parang ito ata siguro no, ang hindi nadidiligan ng tubig. So mamaya ipapatapos natin ang pagpadilig. So yun lang po mga ka-farmers no, ang diskarte ko o sekreto kaya nga nakapag-survive ang ating tanim sa ganitong katinding init. So sa ating pangatlong pagdilig din ng fertilizer, pinasabayan natin ng APSA mga ka-farmers. Kasi ang APSA i-share ko lang po sa inyo para sa kaalaman sa lahat. Maganda siyang gamitin sa mga ganitong panahon na sobrang init. Kasi ang APSA mga ka-farmers ay makakatulong din siya para yung tubig na ating ididilig sa ating mga pananim ay matagal matuyo ang mga puno, kasi i-hold niya ang tubig mga ka-farmers no, para matagal matuyo ang puno ng ating talong. So i-hold niya. Pero pag halimbawa sa tag-ulan, pag isabay natin siya sa fertilizer, halimbawa 1 drum, okay, maglagay lang tayo ng kung tag-ulan 200 ml. Pero sa ganito katinding init, sa pwede 100 to 120 ml lang sa 1 drum kung ganitong panahon. Isabay mo siya sa pagdilig ng fertilizer. Malaking bagay po mga ka-farmers kasi i-hold niya ang tubig para matagal matuyo sa puno ng talong ninyo. Kaya nga manatiling luntian at saka
fresco ang mga dahon ng ating talong kahit sobrang init pa naman, no? So yun po mga ka-farmers, gawin lang natin 2 bisis hanggang sa makaharvest siya uli. So ano na tayo din no? Sa pangatlo nating dilig ng fertilizer, inanuhan natin ng APSA sa dosage na 120 ml lang sa 1 gram sa ganitong panahon ng init. Pero sa tag-ulan gawin natin 200. And then sa susunod hindi, sa susunod sabayan na naman po natin uli ng 120 ml na APSA 80 para po sa ating mga tanim. So malaking bagay mga ka-farmers kasi makakatulong siya na malamig kasi i-hold niya ang tubig. So manatiling malamig ang puno ng ating talong. So pagdilig mga ka-farmers, kasi nandun na siya, ayan. Experience ko mga ka-farmers, kung walang APSA, ang bilis lang matuyo, no? Then tapos pag walang mga ina-add pa nating mga produkto katulad sa ating ginagamit, kung ganitong panahon makita natin na kung sa mais mga ka-farmers ang dahon niya ay mga mamumulupot, no? Parang na ganyan. Pero pag halimbawa ay may APSA, no? Ang dahon niya kita natin ganyan. Okay. So yun po mga ka-farmers. So ngayon, ipapasilip ko sa inyo kung gaano ka ganda ang mga dahon, no? Yan. Kita niyo ang kondisyon, no? At saka makita natin kung gaano kadami ang mga bulaklak sa ating talong. So ito po mga ka-farmers ang patunay ko sa inyo dahil po sa mga ginagamit nating produkto na malaking bagay para sa atin. So isa na din akong natutulungan sa produkto na yon mga ka-farmers, kaya anuman ang mga produkto na ating ginagamit at nakakatulong para sa atin, lalo na sa mga sulit ko na mga subscriber na handa nila ipagtanggol ako kahit naman sa aking mga baser, no? So malaking bagay po ang APSA 80 na nakakatulong sa akin. Kaya nga subukan ninyo para kayo naman po mismo ang makapagsabi katulad ko, no? So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ma-share ko po sa inyo sa umagang ito. Sana po ay may natutunan kayo, no, sa ating saglit lang na kwentuhan. So malaking bagay na po ito mga ka-farmers. Okay, so ulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber, mga viewers, sharer at commentator. So sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po ulit. God bless us all. Happy watching. And then kung may mga katanungan kayo mga ka-farmers, no, patungkol sa pag-aalaga o sa mga ginagamit natin din paki-comment na lang po. Paki-comment na lang po. Kung halimbawa may ipapagawa kayong video, ganun din i-comment na lang para makapagawa tayo ng video patungkol sa inyong request o anong gusto nyo. So yun lang po siguro mga ka-farmers. And then yung video natin mga ka-farmers, hindi natin masyadong taasan kasi alam nyo napakahirap po ang data ko ngayon. Kasi data lang po ang ginagamit natin mga ka-farmers sa pag-upload ng mga video na i-post ko para sa inyo. Kasi yun po ang nakita kong pamamaraan na ako po ay makapahagi ng kaalaman, no, yung pag-upload ng mga video. Kasi hindi lang kayo na mga subscriber ko ang makakita or mga viewers dito sa Bansang Pinas, pati na din sa kahit sa ang panig ng ating mundo, maraming makakakita. Okay, so bye-bye na po. God bless us all. At mabuhay po ang magsasakang Pilipino. Thank you po.